This Deepat's Tamiya League Random Video Log is presented to you by LBC, We Like to Move It, and by Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan. Yosh! Hello mga kadipat, it's me once again, Don Patrick D. Paraguilar for another Deepat's Tamiya League random video log this January 20, 2024. Pista po ng mahal na Santo Niño, at the same time Sinulog Festival dyan sa Cebu, Queen City of the South, Cebu. Yan, so Viva Santo Niño, yan, in the feast of Santo Niño, itong Sinulog Festival, annually na ginagawa tuwing Enero. To start off the year right. Yan. Siyempre, speaking of starting off the year right, ito nga po yung ating first quarter video log. Actually, first quarter. So, I decided na every quarter na lang. So, every 3 months po, tayo mag-vlog ng ating Deepat's Tamiya League random vlog. At siyempre, yung mga on-tour natin. Okay, so to start up our video log for today, we have Mary Joy Castro watching right now. Thank you so much. Shout out. Yan. Alright. So, ano lang tayo, ang gagawin lang natin, meron tayong i-reveal ng mga, yung first quarter ayuda natin. First quarter meaning from January to May. January to March rather. Then April to June, second quarter, July to September, third quarter, fourth quarter, October, November, December. Yan. So, ang gagawin natin, January, April, July, tsaka October tayo. Maliban na lang kung meron talagang mga ibang pangyayaring hindi ka nais-nais o kung may mga prior commitment pa tayong kailangan gawin. Alright. So, without further ado, here we are with our Deepat's Tamiya League random video log this January to March 2024, first quarter of the year. And every quarter na lang po tayo manonood. And before we proceed, let's give special thanks to Tamiya Changi Online in the city of Malolos, Bulacan, as well as the Quick Hobby Shop. We are currently at SM City Pulilan, sa Pulilan sa bayan, sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan ang Pulilan. Yun nga, ongoing po ngayon ang BMAX stock at saka BMAX stock ngayong Sabado, bukas naman Pro stock ng FM. So busy po ngayon this weekend ang Tamiya Changi Online at the Quick Hobby Shop. Shout out po sa inyo. Yan. So good luck sa lahat ng mga sumasali ngayon dyan sa BMAX at sa non-FM bukas, Pro stock non-FM. Alright, so here is our first quarter package brought to us by LBC. We like to move it. Medyo nahuli lang ng dating. Yan. Kasi naligaw-ligaw yung, yung magdadala sana sa akin. Shout out din sa nag-deliver. Yan. Alright. So, here we are with our first quarter ayuda, and to start off, the beneficiaries for this array of tune-up parts that we are about to reveal today are as follows. Yan, from left to right, yan, kilalanin natin si Magmar, 3 speed tech ito at saka isang BMAX, yung BMAX prototype natin. Una ay sa speed tech naman si Magmar, Hotshot Jr. at ang kambal na gun blasters na si Green Penoy at si Blue Ice King at itong BMAX Protege natin na si Korag, dating T-Mac, ngayon BMAX na. At luckily nakaabot sa second hit itong with the exception of Green Penoy, these cars napaabot ko po sa second hit sa Posorubio, Pangasinan. Okay, Gerald Sapera, Architect Gerald Sapera Manipon, watching right now. Thank you so much for dropping by here on random video log on Deepat's Tamiya League. Yung Deepat's Tamiya League naman po, Stock Motor Conference, magpapatuloy na po tayo sa darating na Pebrero. On February 2024, magsisimula na tayo ulit ng mga bagong set ng Deepat's Tamiya League Stock Motor Conference. So, starting tomorrow, linis na ng laboratory at sa wakas makapaglatag ulit ng racetrack. So, ilalatag ko na yung racetrack dyan. So, soon, babalik na tayo sa ating Deepat's Tamiya League Stock Motor Conference. Tutuloy po natin yun ng Onshomi noong October. Alright.
So, ayan yung mga beneficiary natin para dito sa ayuda na ating bubuksan right away. So, here we go. Yan. Iga na po natin yung ating, rear cam. So, dito ko na siya siguro ilalagay. So, meron tayo ditong kutsilyo. Buti na lang, meron tayong kutsilyo na natin. So, iharap ko ulit yung, camera natin. Apay nga Durog. Okay, so balik muna tayo sa ating video front cam. So we are about to unbox what is inside. Yeah. We'll start off here. Ito yung start off natin. Buti na nga lang may nakita kong kutsilyo dito sa mesa. Actually, nandito po ngayon ang inyo pong lingkod sa sinasabi nating private resort. Iyan. Private resort sa likod po ng aming tahanan dito sa Barangay nasa lungsod ng Urdaneta sa lalawigan ng Pangasinan. Alright. The home of Team Nuwang, the Iron Bison of Pangasinan, yung Urdaneta. Lugar ng mga palaban pagdating sa Tamiya. Ayo! Nagimasan. Speaking of watching, ayan, meron pa si Marites Ilumin, nanonood po. Ayan, thank you so much for dropping by kay Marites Ilumin. Ayan, shout out to you. Alright, so madali nang mabubuksan. Actually, I'll give you some clues. Ang isa dito ay isa sa mga item na i-reveal natin is a car kit which I personally picked for this year 2024. Also to Jason Cancino watching right now, thank you so much for dropping by. Yan. Shout out din sa inyo. So, sa mga nanonood ngayong araw nito, maraming salamat po sa inyong sa inyong suporta. Siguro yung iba naiinip na sa kakatinda siguro. Alright. So mga kadipat, we have finally opened this kilo box. Let's just call this kilo box per kilo, up to 1 kilogram yung OBA items ang pwede ilagay dito sa kahon na to. Again, shout out to Tamiya Changi Online and the Quick Copy Shop. They are currently nagpaparace dun sa SM Pulilan for today and tomorrow at different categories. Alright. So, meron tayong i-reveal ngayon na bagong kit. So, first, ang una nating i-reveal ay yung mga car kit at yung dahilan bakit binili ko yung car kit na ito. Pero, again, I explained earlier, like in the previous, just like in the previous video logs that I have made before, yung mga ibang kit, binibili lang po ng inyong lingkod simply because some of the parts included in that kit are useful. What I think is useful to some of my cars, yun yung bibilin ko dahil may yung mga parts na nandun sa kit, ilalagay ko lang po dun sa ibang mga kit. Parang ganon, parang conversion, parang kino-combine ko. Kasi naman po, yung Tamiya Mini 4-wheel kasi simply because yung Tamiya Mini 4-wheel kasi interchangeable yung mga parts at they can be upgraded for maximum performance. Yeah, so just like that. Alright, so without further ado, it's now time to reveal all of the items that we have bought for the first quarter of the year 2024, January to March for this year, in 5, 4, 3, 2, 1. Sabay MPBL na. Ayun! Speaking of MPBL pala, ayun na nga, yung Team Pangasinan, makikita na natin this Season 6 of Maharlika Pilipinas Basketball League. Yan, yung mga gustong mag-try out, ayun, in-announce na nga po ni, doon sa, yung Team Pangasinan, sasali sa MPBL. So, supportan po natin yung ating kupunan sa paparating na new season ng MPBL. Kung sino man yung mga mapipiling player para doon sa team that will represent Team Pangasinan, we wish you nothing but the best and successful debut season of the MPBL. Ganun lang po. Basta gawin na natin makakaya every game. Keep fighting lang. No? Alright. So we are going to reveal this one. Alright. This one is the Saint Dragon, item number 18071. I repeat, this is 18071 Saint Dragon Premium VS Chassis. And
with yun na nga yung item number 18071. Number 71 po sa Racing Mini 4-wheel drive series ng Tamiya. Since 1982, yan po yung mga naunang series. Actually, isa to sa mga sabihin na nating ancient cars, car models. Ancient car models. Actually, may RC version nito. Meron din yung mga larger scale versions nito. Tapos, dinirive din sa mini 4-wheel drive and so on. Actually, nagsimula to sa Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5. Tapos, binuhay uli in a modern day fashion. Just like the VS, the Super 2, the VZs. Like that. Ngayon nga, yung pinakaunang AR sa racing mini 4x4 yung Lupine Racer 2, the White Wolf driver. With the White Wolf driver. Ano na yun? Yung latest Racing Mini 4x4 item number 18102. Yeah, 18102. So 102 na po ngayon yung Racing Mini 4x4 series. Alright. So without further ado, it's now time to reveal this Saint Dragon, which I personally picked for this year 2024 simply because when it comes to numerology, the year 2024 summed up as 8. How does it going? So 20 plus 24, we'll just separate into two numbers. The 2024, we separate into two numbers, like 20 plus 24, it's going to be 44. Then we'll separate those digits to then we'll sum it up. 4 plus 4 is equivalent to 8. Therefore, 2024 today is the year of the 8. Alam naman natin dito sa Pilipinas, isa sa mga pinakamaswerteng numero sa atin ay ang 8 o 8. Simply because yung dalawang bilog o dalawang barya nagdikit naging isa. It symbolizes infinity, limitless, relentless, like that. Kasi pag pinahiga mo yung 8, magiging infinity siya. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng infinity? Walang hanggan, walang puknat, walang hinto, walang tigil. Ganun po ibig sabihin nun. Anything with no end. That's it. So, ganun po yung ibig sabihin niya. Alright. So, we are now about to reveal this one. Okay. So, we'll just do the front. I just hold it up for now. Alright. So, this is the Saint Dragon Premium VS Chassis Car Kits, or the item number of 18071. So, personally, it's 8 because 1 plus 8 plus 0 plus 7 plus 1. Another way to solve our numerology case is like that. 1 plus 8 plus 0 plus 7 plus 1. It's going to be how many? 1, 8, 9, 7, 16, 1, 17. So it's a total of 17 when we sum up those digits. Then it's going to be 1 plus 7 equals to 8. So therefore, yan yung isa sa mga picks natin ngayong taon. So yan ang rason bakit po binili ko tong Saint Dragon. So as reveal this how is it what you see is what you get from this car kit. The advantage of this car, the perks of having a Saint Dragon premium kit, any Dragon kit actually, Super Dragon, Thunder Dragon, Saint Dragon, and Fire Dragon next year. Fire Dragon naman yung pwede nating makuha next year kung sakali. Alright, so I personally picked this Saint Dragon premium car kit is simply because of the actually three parts, three parts, the black internals, the black A parts, the mags, which is T37 in fluorescent orange, and this what separates the Dragon series from the other cars is that it has kit supplied double plastic roller, or we call it DPR in Pro Stock. Which usually ginagamit natin to sa Pro Stock at sa T-Max stock. Itong low friction double plastic rollers 13 and 12. Yan. So, yan po yung dahilan kung bakit binili natin itong Saint Dragon, itong tatlong to. Yan, itong double plastic roller. And yung isa naman ay ang T37 fluorescent orange mags. Yung mga wheel, yung mags as we call it. And yung mga A-parts na to na matatanggap ng mga, ang mga makikinabang dito sa dalawang ito
ay ang mga chuper, mga kaserong chuper ng mga humaharurot na taxi. So itong dalawang to ang talaga makikinabang dito sa Saint Dragon. Yan, primarily silang dalawa. Itong gulong ay mapupunta rito kay Magmar, at yung mga A parts na yung emergency part naman nitong si Korag. Alright, Korag, the Lunar Wolf Knight. Yan, isang kabalyero at isang kaskaserong chuper. Mga kaskaserong chuper na mga humaharurot na taxi. Tawag ko dyan sa dalawang yan. Matagal na sila nagkaribaldo sa D-Pats Tamilig, pero they have gone separate ways when it comes to actual competitions. So, nasa magkaibang kategory na sila ngayon. Sa Speed Tech si Magmar at sa B-Max or X-Top naman si Korak. Alright, so without further ado, it's now time to unbox what is inside this Saint Dragon Premium Kit that we are about to review. Alright, so random selection na po yung ating kukunin for the meantime. So first up, we have these spiked tires, slick tires na to, standard slick tires tong mga to, which are molded in spiked form, yan, made of TP. So slick tire lang po to, standard slick tire lang po ito. So itong mga itong mga tires na to, pang emergency ko lang po yan, if ever meron akong maupod na mga gulong, at least meron pa akong backup if ever meron mapudpud na mga tires. Next up is this unique unique feature of the Dragon cars. Actually, again, it's Super Dragon, Thunder Dragon, Saint Dragon, which we have here right now, and Fire Dragon. Actually, sa Bilyaran, meron ding Fire Dragon. Yun ay si Chang Junglin. Naalala ko tuloy si Chang Junglin, yung isa sa mga pinakamagaling ngayon sa Chinese Taipei. Ang binansagang Fire Dragon sa larangan ng Bilyaran. Alright, so continuing with our topic, made of polyoxymethylene is this unique feature of the Dragon cars. As they call it, they call this as Dragon rollers. Itong mga double plastic rollers, or DPR as we call it in Pro Stock. Usually we use this in Pro Stock racing. Pro Stock, basta Pro Stock, FM man yan or non-FM, basta Pro Stock, ito po yung madalas natin ginagamit, itong PDR. Ito yung something unique dito sa mga Dragon kits na ito. So sometimes we call this Dragon rollers. Yan. Nagmula pa ito sa 18067. 18067. Yung 18067 yon ay Super Dragon Premium. Para sa kalangan po ang Super Dragon 18067, 18068 is the Thunder Dragon, Saint Dragon is 18071, and yung kasunod nito, yung Fire Dragon 18072. Yung po yung mga may PDR, kung tawagan na, Black PDR. So, ito may makikinabang dito sa PDR na to, at yon ay si Neon Sara, but unfortunately hindi ko na siya nadala dito sa private resort. Andun lang sa laboratorio, nakatago. Alright, so yung Neon Sara, sa Neon Sara ko to ibibigay. Ngayon yung white roller na yung bahala na ako kung saan ko ibibigay. It's up to D-Pat Aguilar na kung saan ko prepare na ikabit. Alright, next, medyo mapapahaba yung usapan natin this time dahil kasi set up pa, so dahil marami pong naipamili ang inyo pong lingkod for the first quarter of the year. So April na ulit ako o-order. So ang naisip ko ngayon, every 3 months ako o-order sa Tanay Channel. So bale 4 na beses. So 4 na order this year. 4 na order. So April ako o-order ulit. Alright, next that we have here are these items. Yan, yung Saint Dragon cowl. Ibang klase talaga yung pagka-mold ng pagkagawa nitong Saint Dragon cowl or body as we call, or the body shell as we call it sometimes. So yan nga po yung Saint Dragon cowl. Yan, ibang klase. Talagang sinadya yan for racing. So itong Saint Dragon cowl na to, bahala na ako sa buhay ko kung saan ko ilalagay yan. It's up to us now. So it's up to D-Pat Aguilar na kung saan ko yan ilalagay. Okay.
So, pinipicture lang natin yung St. Dragon. Of course, yung mga A-parts nito, which are molded in, I think that's black. I think that's black. Japanese kasi yung pagkasulat dito. Yung naiintindihan ko lang yan. Yung double plastic roller, yung mga 13mm guide, 4.2:1 gearing, motor, and so on and so forth. Yun nga, nakasulat, written in encoded in Japanese pala ito. Yan. I think that, I don't know kung saan ito gawa. Made in Philippines din. Kasi nga yung may plantasyon kasi tayo na Tamiya Mini 4-wheel drive at yung iba pang mga Tamiya products sa Cebu. Ayan. Muli po, yung sa mga mga kababayan natin Cebuano dyan, maayong hapon kininyo tanan. Diha. Maayong hapon diha. Mamaya nga, speaking of yung Sinulog Festival, nakikisaya po dyan yung ilan sa Crazy 5 ng teleseryeng Makiling ng GMA7. Yan, nandyan nga po yung aking ultimate crush at ultimate love of my life na si Myrtle Sarasa. Yan, shout out to Myrtle Sarasa. Have fun out there and stay safe. And as always, I love you so much, always forever. Alright, hinihintay ka na ng new normal mass rider dito sa lungsod ng Ordaneta. Naghihintay na si Mass Rider Dipat sa'yo. Alright. Dipat Aguilar, 3 comments. 3 Sejagio. Alright. So, the next to reveal right here, yun nga kanina, call at saka yung A-parts. Yung A-parts pala, by the way, itong mga black A-part na to, emergency part na lang ito ni Corag. So, dito po siya mapupunta. Pero yung call, bahala na ako kung saan ko ilalagay dyan. It's up to me now kung saan ko ilalagay yung call. Bahala na ako sa board. Experiment ko na lang muna. Let's see. Alright, next. Ito namang i-reveal natin yung main frame niya. Yan, which is metallic, I think that's metallic gray. Made of metallic gray ABS resin, if I'm not mistaken. I think ABS resin pa rin ito. Standard ABS pa rin. So, bahala na ako sa buhay ko kung saan ko isasali yan, kung pro stock na, malamang baka B-Max na siguro. Either sa B-Max siguro or sa open, or bahala na ako. Basta bahala na ako talaga dyan. Bahala na. Sabay ganun. Next to reveal, ito naman yung laman pa ng St. Dragon Premium VS chassis. Yan, yung 4.2:1 gear, yung default gear na nakaset dito sa St. Dragon Premium ay ang gear ratio 4.2:1, consisting of G11, the brown, G11, and G9, the red one, the red counter gear. Yan. Tapos, obviously, sa mga rear engines, except for Super Double X and Super Double X chassis, again, ang default crown gear nila ay G13. G13, the pink, yung kulay rosas na yon, ay default gear yan ng mga rear engine kits, except Super X and Super Double X chassis, dahil yung Super X at Super Double X chassis, ang default crown gear nila ay G2, orange in default. Default color nun is orange, na siya rin ginagamit ng Super FM chassis at ng FMA. Alright. So, all the rest, puro ganyan. Except for MA and MS. Yung MA at MS, may sarili namang mundo yon. May sarili siyang gear system, ibig sabihin. Alright. Next, yung ibang mga kasama ng gear. Yan, speaking of watching again, Leo de Guzman, kabatch natin sa Urdaneta City National High School. Shout out to you. Thank you so much for dropping by today. Yan, and yan nga po, meron tayong stock battery and motor terminals, meron mga washer, large and small washer, kasi yung mga small washer na yun, ginagamit natin yan sa mga double plastic roller. Kaya sinadya niyang sinadya ng Tamiya Corporation na merong small washer dahil dun sa mga double plastic roller na included dito sa kit na ito. Alright, syempre may grease po yan for the gears. Stock wheel shaft, a propeller as well, and spacer and eyelet combo, yung kanyang wheel bearing. Siyempre may pinion niya para dito sa stock motor na meron. Definitely that's a stock Mabuchi type, the old one. Actually yung sinaunang Mabuchi motor na included mga premium kit. Usually naman talaga pag mga racing mini 4-wheel drive, except for Super 2, kasi yung Super 2 SMC.
stock SMC, yung mas torquey na stock motor, yung naka-include na sa S2. Sa BS at BC, it's stock Mabuchi, or to some limited edition car kits. Alright, yun din, meron din na roller. Yung rear roller stay pala nito, hindi na isinama simply because ang nasa illustration ay ganito lang po. Ito yung finish model niya kung sakaling bubuuin. Pag binuo po yung Saint Dragon, ito po yung kanyang finished product, showing this image showing the finished product, but this may vary depending on your it depends on your preferences. It's a matter of preference now kung pwede mong baguhin yung design niya or what, o kung anong modifications na gagawin nyo, bahala na po tayo dyan, no? Kung saan mang category nyo gustong isali, it's up to you now. So you decide. You have the authority to decide on your setup. Definitely. Yan. Meron tayong freedom dyan. Meron tayong free will. Gamitin lang natin yun. Alright. Sabay nagpasosyal na. Next. Alright. Ito naman yung mga metallic stickers para rito sa Saint Dragon na premium. Kasama din pala ito yung mga Dragon cars kasi kasama pala ito sa old-time anime series na Dash Yonkuro. Ito yung ilan sa mga actually ilan to sa mga nakakalaban yung mga nakakalaban ng mga bida ron, yung mga Dash 1, Dash 2, Dash 3, Dash 4, Dash 5, yung mga na yon, ilan sa mga nakakalaban yung mga Dragon at yung Dash Zero Horizon. Yung Horizon. Meron din yan sa yung sa Hyper Dash yung Goro, iba na yung mga kalaban. Ewan ko, hindi pa natutuloy yung design ng mga kalaban yung mga bida pa lang yun na design, which are pawang mga NA chassis sila, no? Okay. Instruction manuals, as always, yan nga po yung instruction manuals for kit assembly. This white one, the yellow one are the precautionary, the white one encoded in both Japanese and English language. At the back of this paper is the English translation of these. So, lang to mga precautionary measures that we must do and must not do. The do's and don'ts, that is. Nandiyan pa rin yan. Basta mga premium kit, lagi merong ganyan yan. I don't know lang yung mga old school kit kung meron pang ganyan. Pero malamang walang motor. O instruction kit lang siguro. Kit assembly manual lang siguro. And finally, but not the least, is the one that I've been looking for, is this TE37 Max from derived from 18066, that is a Slash Reaper premium BS chassis kit, molded in red, and in this Saint Dragon premium it's molded in fluorescent orange, which is definitely suitable to Magmar. Yan, ito talaga yung design ko na car kit, design na mags para rito kay Magmar. So pansamantala, ginagamit niya sa ngayon ay yung silver one, which is also good actually, but I just prefer to use these mags for Magmar, so that talagang magmukha siyang orange, or talagang fighting orange. The same with Papa Roach, no? The same with Papa Roach yung gusto kong gawin. Unfortunately, si Papa Roach kasi medyo may damage na yung cowl niya, so kinailangan ko na muna siyang palitan pansamantala with Magmar, which is donning the orange, gold, white, and orange, gold, and white actually. Dahil naka MS white po ito. Yan yung isa sa mga nadala po natin sa second heat nung ating Poso Rubio journey. Journey natin to Poso Rubio, Pangasinan, the hometown of our very own Pinoy Sakuragi, Jean-Marc Pengrus. Alright. Currently playing in the PSL for Binyan Tatakgel, which na merong homestand sa darating na Martes, January 23. Homestand nila. Home game nila sa January 23 sa Pilipinas Super League. Panoorin po natin yan sa PSL_TV YouTube channel. Okay? Tsaka sa iba pang mga social media platforms ng PSL. Opo. At saka sa IBC 13 din, live din siya. So ito yung mga yung mga T37 Max which is made of polypropylene, double P. Ang ibig sabihin ng double P dito is polypropylene. Polypropylene po ito. Itong mga mag na to. Tsaka ito? Tama, 18066. Yun nga po yun. The same mold nitong ng T37 Max na ginagamit ngayon ni Magman. Pero for color matching. Kaya ko lang pinili yan
simply for color matching. Alam niyo naman ang inyong pong lingkod, kagaya rin ni Shilsak Balido, mahilig sa color matching din. The same thing with green. Pero yan, talagang all green. As much as possible, all green. Ito naman si Corag, puro black, purple, silver, black, and gold, gray, chrome. Yan. Ganon din si BIK. Same din. So, yan po, yung talagang kabuuan ng St. Dragon's Premium Car Kit na ating ni-reveal. Ay, sorry. Nalaglag. sorry. So, yan yung, yung composition ng St. Dragon Premium Car Kit. At kapag binuo, ito po yung itsura. Pero, ito sa lang to, parang serving suggestion lang itong nasa image ng Tamiya Car Kit. Parang sa mga Lucky Me Pansit Canton lang yan, may serving suggestion siya. Ito yung isang serving suggestion. So, bahala na tayo sa buhay natin. Anong gagawin natin dyan? Yan na lang yan. Again, I reiterate that in Tamiya Mini Forward Drive Racing, it's okay to have that bahala ka sa buhay mo mentality or attitude. So, because we have different preferences to set up our Tamiya Mini Forward Drives, and as economic and as quality as possible. Economy and quality. Pwede pa rin naman yung economy and quality at the same time. Syempre, ganun lang po tayo dapat mag-enjoy ng Tamiya Mini 4-wheel drive. It's no excuse na wala kang pambili. Pwede namang unti-unti po, no? Alright. So, that would do it for our St. Dragon kit introduction. So, we'll now proceed right away with our other parts that we have purchased for this quarter. And before we continue, let's give thanks dito sa Mighty Blue. Sa MB strap. Sa strap na ito, parang keychain din siya pag sa mga zipper. Opo. Yan, yung Mighty Blue Hobby Shop. Matatagpuan din sa Bulacan. Itong Mighty Blue. Ito po yung kanilang Facebook pages. Yan, babasahin natin. Yan. Di-display ko lang. Alright. So, yan po yung muli po sa Tamiya Changi Online at sa The Quick Hobby Shop. Salamat po sa freebies na ito. Yan. Okay. So, without further ado, we continue with our topic for today. Other parts that we have purchased today for this first quarter. Actually, first quarter na po. Hanggang March na ito. So, April na ulit ako bibili nung sa maliban na lang kung mapunta ng ibang authorized Tamiya shop. Halimbawa, Brickyard North, halimbawa, sa Abertis North, nakakatapat lang yun ng Veterans Memorial Medical Center. Katapat lang ng VMMC. Yun. Kung saan ako napunta for some months last year. Ayun nga po. Hopefully nga po, magtuloy-tuloy na po yung recovery ng aking ama. Siyempre. Pag naiisip ko yung minsan, naiiyak na lang din ako sa sobrang hirap na nangyayari. So, I have the right to say that dahil kasi buhay ko yan So, I would like to share kung gaano ka-horrible yun Pero napakahaba at masalimuot na istorya kung ikukwento ko pa po anong nangyari doon sa veterans. So, baka abutin tayo ng siyam-siyam kakakwento tungkol dyan. So, it's, na lang, mas mabuting confidential na lang yung most of the information na nangyari sa akin. Okay, going back to our topic, here are the other parts that we have purchased. First up is the Light Dash Motor item number 15455. I repeat, it's 15455, the item number of Light Dash Motor single shaft version with which cost 440 yen. Ito yung nandito, yun po yung presyo niya. Ito po. Close-in. Yan pong 440, na yan? Yun yung presyo sa Japan. In yen. Yan yung 440 yen yung presyo nito sa Japan. Yung 440 na yan. Tapos i-convert mo na lang sa peso, Philippine peso. Meron naman yung ibang mga cellphone natin, meron naman tang currency converter. May mga currency converter naman yun. So, alamin nyo na lang doon kung magkano siya talaga. Pero syempre, reasonably priced na mas mahal yon simply because syempre, yung pagkuha niya, basic economics, di ba? Pag kinuha mo, parang kapital niya, plus yung tubo, ima-minus mo doon sa kapital ng yun yung kikitain. Yung gano'n, di ba? Alright. So itong Light Dash motor na single shaft motor na na binili po natin ngayong quarter na ito, actually quarter. Iyan ang makikinabang dito ay si Corag.
So, ito yung backup motor. Yun na ngayon yung official motor na gagamitin ni Corag pag isasali ko to sa Basic Max. Kasi kaya light dash lang yung gusto kong gamitin muna dyan kay Corag. It's simply because I'm using lightweight material. So, yung gagawin ko na lang adjustment, yung mas papagaanin ko na lang yung material ng mga roller ko. Yung mga mass damper hindi masyadong kabigat. Ang kagaya nito, naka-adjustables lang po ang inyong lingkod at slimline mass damper lang yung gamit niya sa side. Wala po tayong side mass plate. Wala akong ginamit na side mass plate dahil kasi masyadong sasagad na rito sa front, baka maipit po rito, kaya hindi na po ako naglagay ng side mass damper. Yun po yung reason ko dyan bakit ganyan yung setup. At isa pang dahilan ay dito sa likod niya, sa rear section naman, dahil naka-tapered roller naman po ko sa ilalim, it's simply because meron na rin siyang merong sasalo. Tsaka medyo may kababaan na kasi itong niya. Tapos i-connect pa dun sa record ko. So, tama na siguro yung mga 1mm na brake or 2. 1 or 2 lang sapat na. Maski wala ng underplate siguro. Maski walang underplate, yung tapered na lang gagamitin ko pang depensa. So, yan. So, ang na lang, yung kulang na lang siguro dyan, it's either 30mm aluminum ball na lightweight din, tapos may, yung parang brake socket noon, from 15412, 413 if I'm not mistaken, yung brake set, yung rubber brake set, yung rubber brake set, yung mga brake socket nun, I think pwedeng gamitin yun na stabilizer. Or yung pwede rin yung 8mm na lang din para may pansalo. Kung wala kang kung pwede rin 13 tapos 12, pwede rin. O kaya double aluminum na lang tapos ball cap, pwede rin naman. Pwede rin naman. Alright, so again kay Corag yan mapupunta. Next, another motor, Sprint Dash motor this time. Ang next na i-reveal po natin, item number 15318. I repeat, 15318 Sprint Dash motor po. Ang cost nito, presyo niya 400 yen sa Japan. At itong Sprint Dash motor, definitely sa Speedtech ko po ito gagamitin. Pero pwede rin gamitin ng BMAX ito kung mabibigat na mass dampers yung gagamitin ko. So, for this matter, ang Sprint Dash motor will be received by Blue Ice King. Actually, itong si Blue Ice King, isa sa may pinakamagandang na itakbong nakita ko dun sa sinalihan kong karera sa Posorubio. Ibang klase yung tinakbo niya kahit may clean distansya. Talagang hindi umembang. Maganda yung stability. That was good. Always good. Almost all Tamiya na po ito actually. Almost all Tamiya. Yung anti-bengkong lang siguro yung tingin kong copy lang dyan. All the rest, puro all Tamiya na po. All Tams na po yan. Yung iba dyan sa kanila. All Tamiya yan. So, ito na yung all Tams na yan. No? So, ito na yung yung gagamitin ng dahil nakapasok naman ng second heat, ito na yung bagong gagamitin ng Blue Ice King. Itong na yan, yung Sprint na siya. Sinadya ko na talaga dyan para doon. Next, random na po yung mga bunot ko ngayong na to. Oras na po natin, 1:54. Sabi ko nga po, mapapahaba tayo ng video lang dahil marami po tayong naipamili for the first quarter of the year. Next to reveal is this monochrome stabilizer ball cap set with an item number of 15385. I repeat, it's 15385. Yan po yung ating stabilizer ball cap monochrome in black, gold, silver, white, and gray with an item with a Japanese price of 200 yen for every set of these ball cap, 10 each. So 5 kulay po yon, black, white, gold, silver, and gray. In dark gray, yun po yung laman nito. Tigalawang pares yun. 10 pairs ito. Divided by 5 colors, 2 pairs each. For every color, 2 pairs each yon. Yan. Ayan nga po yung ball cap. Definitely, palamuti lang ni Corag at Bia. Kaya hati sila ngayon dyan. So yung ball cap na yan, paghahatian ng mga ito. Paghahatian lang. Ganun lang kasi. Next to reveal. Okay, next item is this mini 4-wheel drive sliding damper 2 spring set, commonly used as a spring for sliding dampers. Usually ginagamit din natin sa mga sliding damper ng
BMAX actually, kahit sa open class ginagamit din. Sa open class naman at Speedtech SRP, ginagawa naman natin siyang spring para sa mga hammer damper like in this case. Yan, kay Magmar at kay Green Penoy. So, itong mga gold na to, ito yung kailangan po ng inyong lingkod, itong mga gold. Wait a minute. Like this. Itong mga gold na spring pong ito. Again, ang item number pala nito 10321. An AO part for general use for wide. Basta lahat ng sliding dampers, kahit yung mga old school sliding dampers doon, kagaya ng front sliding damper, rear sliding damper and brake, wing sliding damper, mga ganyan. Yun yung mga naunang sliding dampers noon eh. Pero ngayon, ano na, yung mga wide front, wide rear na ang ginagamit. Sa bira na tayo makakita ng mga rear sliding damper and brake. Sa bira na tayo makakita ng mga old school item. Ginagamit pa rin, medyo outdated na. No? So, itong mga gold spring na to, definitely kina Sabana, kay Green Penoy, at kay Magmar. So, ito na yung mga bagong spring ni Magmar. So, for the meantime, kay Magmar muna. Kasi yung si Green Penoy, meron na siyang sariling gold spring. Actually, gold spring po ito. Yan, yung spring na nandito sa kanyang front hammer damper, gold po yun. From Tamiya Underground ko binili. Kasama ng mga ni itong cowl at saka yung mags, yung lumang mags na ginagamit ni Green Penoy. Yan yung ibang mga parts from Tamiya Changi online na yon. Itong mga mass damper, donation from Boss Jim Abulencia to Jeremy Barroso Abulencia, shout out. Yeah, thank you so much sa ibang mga yung mga ibang RTRs na dinonate niyo sa akin, kaya ni Boss Raymond, Sir Beats, at ni Kuya Eric Bermachea. Yan, shout out po sa mga nag-donate sa akin. Maraming salamat. At I'm happy of where I am now. So I'll just keep racing. I'll just keep running. Ganun lang. Whatever happens, keep running lang po tayo. Alright. Next to reveal. Yan. Oy, dalawa pala yun. Next to reveal, the stainless steel screw set D. The longest Tamiya Mini 4-wheel drive screw that we can use in any category that we want to race. The item number is 15407. I repeat, it's 15407, and with a price of with a Japanese price of 240 yen. The stainless steel screw set D with a 40mm length. 40mm long screw. Yan nga po yung gagamitin na po ng ating mga Speedtech at mga BMAX cars na ginawa po ng inyong lingkod. Kaya ako naisip bilhin yan. With dalawa po yan kasi ang laman yan tatlo kada set. So tatlong RTR ang makikinabang po rito sa ano na to. So itong si na Green Penoy, si BIK at itong si Korag, itong tatlong to ang makikinabang dito sa stainless steel screw set D na ito. So mapapalitan ko ito. Actually, itong nasa likod, papalitan ko po ito. Pati kay Green Penoy at kay I don't know lang kay BIK kung ano pa. So let's see. O baka kay Mojito na siguro yung matitira pa if ever. No? Next. Alright, next to reveal. Is it, balik pala natin sa pwesto. Sorry. Balik pala sa pwesto. Tirig. Next to reveal is this Super X chassis FRP front plate. Item number of this part is 15242 and 15242. I repeat, it's 15242. Magkasunod po yung FRP front and rear plate ng Super X at Super Double X chassis respectively with a Japanese price of 200 yen. Yan, itong front plate na to, old school part na to since early 2000s, 1990s pa natin yung ginagamit, matagal ng panahon. Pero in our modern time ngayon, nagagamit na rin siya as underplate ng mga Speedtech at BMAX. Usually diyan natin nilalagyan ng mga brake pads. Yung mga brake pads, yung preno po natin na madalas nang ginagamit sa Speedtech at BMAX. Dito na po natin nilalagay. So, itong front plate na to, si Korag ang tatanggap. Ang recipient ay si Korag. Yun, ang dami na niya ngayong upgrade. I don't know lang ngayon. Kung ilalatag ko yung racetrack yun, saka ko na lang malalaman ano na yung takbo. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko na itatakbo eh. So, the fun lies right now in how creative our minds work. How creative our mind works.
So, let's just see na lang mga susunod na kabanata. Alright. Last 2 items to reveal for the first quarter of the year. So, the penultimate item that I'm gonna reveal to you is this gold Terminal B. Yeah, the gold-plated Terminal B with an item number of 15046. Again, another old school Tamiya Mini 4-wheel drive tune-up part. Old school na rin po dahil matagal na pong ginagawa kasi ito. Ang talagang pinakabago lang yung Super 2 tsaka ano lang, MS. Pero yung mga kasi yung mga AR, VZ, FMA, Super X terminal pa rin ang pwede nilang gamitin. AR, VZ, FMA, pwede pa silang gumamit ng Super X chassis terminal. Yung Super 2, talagang Super 2 lang. Yung MSMA, MS terminal. Itong Gold Terminal B na to, yan, naka-specific kung saan dapat ilagay sa Super FM chassis or CFM chassis at sa Super TZ chassis. Yan po yung madalas nilang gamitin to upgrade their terminals for maximum power transfer. Yan, for to minimize power loss as well. Whenever we drive a certain mini 4-wheel drive using a TZ, a Super TZ in a Super FM chassis car. So this this old school part will be received by Green Penoy or Mojito actually. Si Green Penoy na yung sinadya ko itong mga to. Yung last 2 items pala natin, sinadya ko pala kay Green Penoy. So mabubuo ko na sa wakas. Ang issue na lang ngayon ni Green Penoy, gulong eh. Wheel and tire na lang talaga mag-issue nitong si G-Pen. So yeah, ayan na yung sarili na niyang gold terminal. And in conjunction with that, finally but not the least, is this hollow propeller shaft designed for Type 5 and Super FM chassis with an item number of 15206. I repeat, it's 15206, the hollow propeller shaft used for Super FM chassis or the CFM or the Carbon FM as we call it. So again, si Green Penoy na naman po makikinabang niya. No? By the way, yung gold-plated Terminal B pala ay 300 yen in Japan, 160 yen for the hollow propeller shaft designed for Super FM. Alright. So, itong na to, yung Super FM, itong mga parts na to, ang makikinabang ay si Green Penoy. Yung bagong armas na ni Green Penoy. Kasi itong si BIK, previously may binili din tayong ganun din, gold-plated terminal at saka hollow propeller. Dinisign ko na po rito para kay BIK. Pero just in case na ma-repair ko pa yung ibang mga hollow propeller ko para dyan, might as well, we can use it. Again, we can recycle that those previous parts that I bought in any authorized Tamiya dealer. Yan. So, yan. Alright, time is 2:03. So, na lang tayo, mga ilang minuto na lang bago tayo mag-sign out. Alright. So, yan nga po yung mga na-reveal na po natin na lahat ng mga item na nandito. Ayan. At yan nga po yung mga beneficiary, si Magmar, si Green Penoy, si Korag, at si BIK. Yan, parang congratulatory gift pa na itong mga reward. Sabihin na in short, reward yung mga nandun sa etong tatlong to makikinabang pala yung sa na yan. Yung kay Magmar naman, ito lang at saka yung mags nung yung mags ng Saint Dragon. Ang target ko lang naman kasi ito, yung mags. Tsaka meron pa akong hard tires white na white tires na binili ko dun sa the Brickyard North. Tapat lang po ng Veterans Memorial Medical pala yung Vertis North. Doon ko lang nalaman. Kung di pa ako pinadpad doon, di ko malalaman eh. Durug. Alright. Yung isa naman PDR kay kay Neon Sara naman. Unfortunate nga lang, nasa loob ng lab. So there you have it. These are the parts that we have revealed for the first quarter of the year 2024 on our D-Pads Tamiya League Random Vlog today. Dalagang mapapahaba po tayo dahil nga doon sa kit at yung mga ibang mga tune-up part na ako po mismo yung pumili ng kumbaga mga preferences ko lang to kung sakali. It's up to you kung bahala na kayo ano yung prepared yun. This is what I prefer. What's yours? It's up to you now to answer. Alright. So, there you have it mga kadipat. These are the parts that we have revealed for the first quarter of the year 2024. And I will do it for our latest edition of D-Pads Tamiya League Random Video Log.
Eto, may agaw eksena pang pusang malambing. Ayan, si Maymay. Hello. Yan, yan, may agaw eksena pang pusang malambing. Umextra. Meron siyang cameo role. Alright, biglang na punchline, no? Alright mga kadipat, so there you have it for our first quarter edition of Dipat sa Mia League Random Vlog this year, 2024, and this has been yours truly, Don Patrick D. Peragala, signing up for now from Barangay Anonas in the city of Ordaneta, the province of Pangasinan, the Republic of the Philippines. And for now mga kadipat, signing po muna ng inyong lingkod, at muli po ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga nanood, at kung sakali may mga tututok pa anytime dito sa ating vlog na ito. And once again, I remind everyone to stay safe and healthy, avoid negative vices, and get yourselves protected from all negativities and toxicity around you, and as always, sigurado yung protektado sa lahat ng panahon sa mga lahat ng negatibong kaganapan. Hanggat mare. So once again, this has been Don Patrick D. Paragular, leaving you a pleasant Saturday afternoon to all of you. And as always, to God be all the glory and honor. God bless all of us. God bless our beloved Maharlika Nation, and God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. Have a blessed weekend for everyone. At muli po, mahalin po natin ang Pilipinas, ganyan ang lagi natin sinasabi, mahalin natin ang Pilipinas, at sama-sama tayong bumangon muli at ipakita at ipagmalaki sa buong mundong tayo ay Pilipino. Isigaw ng malakas ang ating panalo, taos puso, taas noo, kahit kanino. Muli po, ito yung ating naging Dipats Tamili Random Video Log for the first quarter of the year 2024. And once again, Viva Santo Niño, yan. Arriba, Sugpo, Happy Sinulog Festival dyan sa Cebu. And so again, to Myrtle Sarosa, stay safe out there and have fun. Arrive safe, at sana makadalaw na rito sa lungsod ng Ordaneta. Again, I love you always forever. You're my only final and one eternal true love. Yan. Alright. Mama Chop to. Agawi din. Tanang bakin. Alright. So, muli po, yung makiling, panoorin po ninyo alas 4:05 o 4:05 p.m. on GMA7 every Monday to Friday. Mondays through Fridays. Yan. Hanggang matapos yung serye. Gumaganap siya ngayon doon bilang Portia, yung leader ng Crazy Five na mambubuli kina Amira at kay Alex. Yan. Alright. Amira played by El Villanueva and Alex played by Derek Monasterio. Yan. Alright. Sa muli po, ito po ang inyong punong lingkod, Don Patrick D. Paragular, saying, Shukran, Tusentak.